Hello, Kathden fans! Tinawag na yes, mahal, no? Si Ma'am Catherine mga kasembreros. At saka si Sir Alden naman ay may touching song pala siya mga kasembreros ha. And then, yan at marami pang items. Tapos, so relax lang kayo mga kasembreros. Uunahin ko ito, nag-post ang si Sir Alden actually no, sa kanyang Instagram account. Itong kanyang photo shoot na no, mga kasembreros sa kanyang ARXV na kung saan ay sobrang igop-igop no si Sir Alden mga kasembreros. Wala siyang kasi ang music background lang siya mga kasembreros ng compilation ng photo shoot mga kasembreros ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ang ganda ng kanyang dito yung mga outfits, naka-black na tuxedo, tapos parang sweater ng close neck, tapos may denim. Tapos yung white nga na t-shirt niya mga kasembreros, white shoes of course, and then smile no, play with the camera si Sir Alden. Tapos may isa pa siya dito na leather jacket, and then white, basta yun combination na yun no, compilation na yun mga kasembreros ng picture taking ni director at saka producer at saka CEO Alden Richards no, businessman at best actor. So mamaya pwede natin i-play ito mga kasembreros with music background para ma-appreciate niyo po mga kasembreros. And then ito, nakakatawa ito mga kasembreros. Kasi si Sir Alden, di ba? Although binabash si Sir Alden dito sa comment ng isang nanay na matanda na si Tessie Delgado. Sabi niya laging nagpa-cute si Aldena. Parang inaano siya, parang binabash si Sir Alden mga kasembreros. Eh, nireply ng AR Trooper. Sabi niya, Tessie Delgado, ang tanda-tanda mo na basher ka pa. Yan tinuturo mo sa mga apo mo ang maging masama ugali. Sabi nga ng AR Troopers, no, Alden Richards Troopers. And nga no, grabe, alam niya ang tao talaga, we cannot judge her. Pero ginajudge niya kasi may isa pang reply dito si AR Trooper, sabi niya, natural siyang cute, di gaya mo natural na mukhang bruha. Grabe na bruha. So, pero ito mga kasembreros, ayan no, naku, hindi mo kasi parang ang tao kapag sarado ang isip, kahit ganong explain, kahit ganong paliwanag mo, hindi talaga sila maniniwala mga kasembreros. Parang kahit sampalin mo sila ng katotohanan, kahit sampalin mo sila ng magandang mga words or mga positive vibes mga kasembreros, kapag sarado if they don't want to learn and understand mga kasembreros, kasi nga sarado na yung pag-iisip nila, hindi talaga sila magbabago. Parang ayaw nilang tawag dito, matuto or ayaw nila maniwala sa iyo mga kasembreros. And then ito, ang kakulitan ni Ma'am Catherine pala, no, hindi ko na isama kanina sa aking na-mention. Yung sa may Christmas party pala nila, yung naka-blue na si Ma'am Catherine mga kasembreros, tinawag si Ma'am Catherine, di ba, na Asia's multimedia star, Miss Catherine Bernardo. Tapos binati niya yung sina Coco at saka si Vice Ganda, sabi Merry Christmas ka, sabi gano'n. Tapos ang ginawa niya dito, handa ka naman magka-album. Sa laro talaga silang tatlo, Vice at kasi di ba yung kanta nila, yung Love, Joy, Hope, tapos si Coco Martin din laro. Sobrang kulit, Love, Joy, Hope, sabi nga. Tapos mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros. Tapos sabi ni Vice Ganda dito, handa ka na ba magkaroon ng album, sabi nga ganon. sabi ni Katay, yun nga first and last na natin. Sabi ni Vice Ganda, hindi, ayaw mo ba mag-araneta man lang, sabi gano'n. Sabi niya ni Katay, gusto niya ba yon? Tapos sabi ni Vice Ganda, pero si Coco Martin mag-rap talaga siya. Kasi nga di ba dun sa kanilang Love, Joy, Hope na Christmas Station ID, parang may portion sila dun na nag-rap, nagkumakanta and so on mga kasembreros. So yun po, na sobrang kulit lang no, ang laro talaga tong tatlong ito mga kasembreros, lalong-lalo na of course si Vice Ganda. Knowing Vice Ganda ay talagang komedyante. And then ito, next item natin mga kasembreros, may nagsuggest dito, bago yung ating main items,
7 hours ago, yung Catherine Blue Hearts, what if bigay ng Star Cinema kina Joshua Garcia at Catherine Bernardo ang After Forever? Tapos same director pa rin si Direk Cathy Garcia Sampana. Maganda, no, yung gantong idea, pero para sa akin ay Kath din pa rin, no. After Forever, may niluluto ba silang ano ngayon? Hindi ko alam na kung may niluluto ba silang pelikula na After Forever. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pelikula ba yun or series, mga kasembreros. So, pero para sa atin ay ano pa rin, Kath din pa rin ang tawag dito, ang pinakamagandang tandem, mga kasembreros. So, After Forever, TV series pala siya 2018, mga kasembreros, no? Yung After Forever. Hindi ko lang sure kung ano. Parang ano siya. Parang Hollywood na TV series, mga kasembreros. So, parang ano siya. Tawag dito. It's either American na TV series, mga kasembreros. After Forever. Pero yun, no? Talagang captain pa rin tayo, mga kasembreros. Tapos may picture ni na Joshua at ni Ma'am Catherine, no? Nung papasok na sila sa venue, mga kasembreros. Then ito, na-feature of course, no? Ang Christmas party ni na Ma'am Catherine, Vice Ganda Coco Martin sa Lemon TV 11 hours ago. Coco Martin, Vice Ganda, and Catherine Bernardo deliver a memorable finale. Their heartfelt words and uplifting presence create a powerful closing moment, leaving the audience inspired as the Kapamilya Christmas special ends on a warm and hopeful note. So yun siya, mga kasembreros. Hashtag Love, Joy, Hope, hashtag Kapamilya, hashtag ABS-CBN Christmas Special 2025. So yun siya, mga kasembreros, no? And then ito, naka-white si Ma'am Catherine dito, tapos naka-cap siya na black, tapos may red sa gitna, no? But correct me if I'm wrong, kasi ano siya, kaka-post lang ng admin kagabi. But correct me if I'm wrong, tapos may parang may dito sa isa ay parang may bag siya, no? Pero if I'm not mistaken ay pumunta siya dito sa IV Clinic or sa CAD, no, mga kasembreros. So ang buhok niya dito ay parang bago kasi siya, no? Bago na luma. Wala kasi ako nito sa record, kung kaya wala ako sa documents or sa files, mga kasembreros, kung kaya pinopost ko at saka ginawang item, no? Yun, pero ang ganda naman Catherine dito, no? Glowing na glowing si phenomenal box office cinema queen. And then ito, so yun ha, may touching pala na, no? Nag-share ulit si Sir Alden ng kanyang behind the scene doon sa kanilang practice or rehearsal sa ARXV, mga kasembreros, no? 15 years ng pagkanta. And yung sabi kong touching na ano dito, touching na kanta, ay kakanta siya ng Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never. Talagang kumanta ako, no? 10,000 Reasons ang kanta nito, mga kasembreros, no? If I'm not mistaken ay Don Moen, pero marami na ring version eh, yung Bless the Lord, oh my soul. So ang ganda nito. So magkakaroon pala sila ng parang worship moment, no, doon sa kanyang fan meet, mga kasembreros. So nakaka-excite tuloy kasi ako talagang gusto ko itong mga kantang ito, mga kasembreros. So itong senior niya ay yung kanilang kagabi, yung kanilang tawag dito, ensayo or rehearsal, mga kasembreros, na kung saan ay naka-light pink si Tisoy, mga kasembreros. So parang may countdown siya, 3 days to go, kasi nga kagabi niya pa ito na post, mga kasembreros, pero ngayon ay 2 days to go na lang, no? Parang bago ang kanyang pinaka big day, mga kasembreros, na fan meet, no, sa December 13 sa Multipurpose Complex sa Santa Rosa, Laguna, mga kasembreros. So aabangan din natin ito. And then okay, ito si Sir Alden at saka si Nate Gonzaga na featured din pala sa The Philippine Entertainment. Yung post ni Nate Gonzaga na nasa Korea sila, mga kasembreros. Alden Richards 15th year celebration in showbiz. Happy 15th anniversary in showbiz. Alden Richards tara na South Korea na uli next year. Pero ang dami ko pa palang din na-upload last Korea trip.
Hahaha. At emote na emote pala ako dyan, eme. So tapos yung picture na ni Sir Nate Gonzaga at saka ni Alden Richards, mga kasambreros. So ang kulit din ng dalawang ito, no? Sobrang tropa-tropa lang din sila, mga kasambreros. And then ito, so yung tinawag na Yes Mahal, si Ma'am Catherine 1 hour ago. Ito po ay si Laika May, no? Sana manggaling kay Sir Alden yung Yes Mahal. Pero ito po ay kanyang nag-throwback siya nung pumunta siya, isang fan ito ni Ma'am Catherine, solid fan niya. Pumunta siya sa Christmas party ng ABS-CBN last night. Tapos ay nagpa-picture siya ulit ni Ma'am Catherine. Tapos pinagtabi niya yung picture nila nung nung mga nakaraang pang mga taon, mga kasambreros. So parang nag-throwback siya, no? Yes Mahal, the glow up, love you so much, Bernardo Cat, no? Si Laika May yung kanyang pangalan, mga kasambreros. So yung dati niyang picture ay Catherine at 21. So 8 years ago, kasi 29 na si Ma'am Catherine ngayon eh. So yung old picture niya dito na naka denim si Laika ay Catherine at 21. So nag-birthday si Ma'am Catherine, 21 years old. Tapos ngayong 29 na siya ay parang 8 years ago, no? Yung lumipas, mga kasambreros, at saka sila nagkita muli, mga kasambreros. So talagang avid fan ito ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, na kung saan ay grabe, no? 8 years. Talagang ang tagal din ng kanyang inantay, mga kasambreros, bago magkita silang muli. So glow up, yes mahal, kung kaya mahal ang tawag niya, no? Kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. Sana kay Sir Alden kay Sir Alden ang galing, mga kasambreros. Pero yun, form of endearment naman talaga ni Ma'am Catherine ay tisoy, no? So hindi ko lang alam kay Alden ko lang tawag mo kay Kath, mga kasambreros, sa form of endearment. So sila na nakakaalam. And then ito, kahapon yung Star Bulletin PH, mga kasambreros, ay parang pinost din ito, no, yung pagsundo ni Ma'am Catherine, pagsundo ni Sir Alden kay Ma'am Catherine. Sabi niya dito, ang sumundo raw kay Catherine matapos ang halos 2 araw na rehearsal niya ay si Alden. At sumakay si Catherine sa luxury car na pagmamayari ni Alden. Ang kilig at pananabik ay tila sumabog sa buong social media nang lumabas ang legit na detalye tungkol sa pribadong pagkita ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Sa likod ng matinding pagod sa ABS-CBN Christmas Special Rehearsal, isang sopistikadong pagsundo, grabe yung sopistikado. Sopistikadong pagsundo ang naganap sa parking lot. Alamin ang buong kwento ng kanilang secret dinner date at mga eksklusibong detalye ng reserved restaurant at comfort food ni Catherine sa full article sa comment. So ito po, mga kasambreros, na pictures kasi, no, wala tayong resibo kasi, no. Gusto ko man, no, na talagang ganun ang nangyari. Pero wala kasi tayong video or ano man lang, picture, mga kasambreros. And yung comfort food nila, pagkain talaga, no, kasi food is life sa Kath din, mga kasambreros. So alam natin yung talagang mahilig sila sa pagkain. Tapos sa picture ito, or pictures ng Kath din sa baba, na kung saan ay parang pinagtagpi-tagpi. And yun, the same picture din yung nasa baba, yung nakaitim, si Ma'am Catherine, tapos naka-shades, hindi siya ito eh. And kung siya man ito, pero hindi, iba siya, mga kasambreros, parang edited siya, no? Tapos yung iba dito ay during promo pa nila ng Hello Love Again, mga kasambreros. Sorry po, pero yun po, no? Gustuhin ko man, no? Talagang gustong-gusto ko, mga kasambreros. Pero yun, hindi kasi siya to. And then ito, na-recall kahapon ito, December 11, 2024. Nung manalong Most Outstanding Film Actress si Ma'am Catherine, at saka Most Outstanding Film Actor naman si Sir Alden sa 7th Gawad La Salanieta. So yun, tapos dalawa actually yung kay Ma'am Catherine dito eh.
most influential celebrity. Tapos si Sir Alden naman ay parang dalawa kayo Sir Alden dito, pero yung nakuha ko lang na picture ay most outstanding film actor of the year. So parang na-recall ng isang fan o ng isang admin mga kasembreros yung pagkapanalo ng Kathleen. Parang isa sa mga unang batches na napanalunan ng Kathleen itong Gawan La Salanieta, 7, kasi ngayon ay ikawalo na, no, na awarding mga kasembreros ng Gawad La Salanieta. Then ito, si MJ, inantay ko dito yung yung interview kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Kasi yung unang interview dito ay sina Coco at si Julia Montes, no? Tapos parang tinanong sila ni MJ ng ibig sabihin ng Christmas special ng ABS-CBN mga kasembreros. So, tapos sabi ni Ma'am Catherine, Ma'am Julia mga kasembreros, na parang patunay na pamilya sila, na magsasama-sama na naman, tapos nakikita-kita, tapos pagkakataon na nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa show ng ABS-CBN mga kasembreros. So yun, sabi ni Coco naman ay time na para maipakita sa bawat isa yung pagmamahalan, pagkakaisa, unity ng mga taga-ABS-CBN. So yun, magbigay ng saya para sa mga Pilipino, and congrats congrats ni MJ, si Julia at saka si Coco Martin mga kasembreros. Pero wala si Ma'am Catherine. Nantay ko, akala ko may part si Ma'am Catherine dito, pero wala mga kasembreros, pero hayaan na natin. And then ito, last item natin, si Sir Alden, no, part pala siya ng TM or Globe mga kasembreros. Si Ma'am Catherine TNT, siya naman TM, pero ito po ay last year picture kasi hindi ko lang alam kung naimbitahan lang siya or kasi wala siya, di ba, kapag brand endorser naman siya ng TM or Globe ay malalaman naman natin kasi nga ina-update tayo mga kasembreros, no, ng kanyang mga brand endorsements. Pero wala baka naimbitahan lang siya dito, no, naka-white na jacket si Tisoy, tapos naka-red na t-shirt, and then parang nagsasalita siya dito mga kasembreros. Pero wala kasi siyang wala siyang video mga kasembreros. Or kung siya man ay brand endorser talaga ng TM ay much better, no? Kasi magkalaban lang sila ni attorney mga kasembreros, kasi si Kath ay TNT naman siya mga kasembreros. So yun, pero wala akong gano'n knowledge kasi parang baka guest lang siya dito o naimbitahan siya mga kasembreros, no, na mag-speak dito sa TM kasi nasa likod niya TM or Globe mga kasembreros. Alright, so pero yun po, sinalam pa sa ating Kathleen items, no. Sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is December 11, 2025, Thursday na po mga kasembreros, no. Blessed Thursday po sa bawat isa. Asia's superstar, Catherine Bernardo! Woo! Grabe, kompleto na ang grupo. Yes! Hi ka! Hi, go! Merry Christmas, Merry Kat! Christmas! Merry Christmas, you know? Love, joy, hope! Love, joy, hope! Oh, paano ba yan? So, handa ka naman mag-album. Yun na nga, first and last na natin na. Ayaw niya, tita, first and last na daw. Hindi ba tayo mag-aaraneta man lang? Gusto nyo ba yun? Marinig live? Pero walang acting ang kakanta daw at magra-rap talaga tayong kakanta. Full show. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po natin ay Hindi Dahil Mahal Natin ang Diyos. 1 John chapter 4 verse 10, and this is love, not that we loved God, ito yun, no? But that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ito parati nating isipin mga kasembreros na yung hindi tayo yung unang nagmahal sa Diyos. Ang reason bakit tayo nagmamahal, dahil una tayong minahal ng Diyos. Okay? Ang pagmamahal ng tao, kahit anong uri man ng pagmamahal yan, pagmamahal ba ng asawa sa asawa, pagmamahal ba ng asawa sa anak, or ng anak sa magulang, or magulang sa anak,
Pagmamahal mo ba yan sa kapatid mo o pagmamahal sa kapitbahay? So, any form of love sa mundong ito, mga kasembreros, ay ito po yung resulta na una tayong minahal ng Diyos. Okay, sabi niya, in this is love, not that we loved God, hindi dahil minahal natin ang Diyos, kundi dahil minahal tayo ng Diyos, mga kasembreros. So parang bunga ito ng source natin na si Lord, mga kasembreros, because God Himself is love, no? That's His very nature, na pag-ibig ang Diyos, mga kasembreros. So anyone who loves, mga kasembreros, knows God, and anyone who does not know God ay hindi nila kilala ang Diyos, mga kasembreros, as we discussed sa ating mga previous na mga topics, mga kasembreros, no? So ito kasi yung mali ng mga tao na dahil mahal ko siya dahil mahal ko siya dahil mahal ko siya. Mahal niya ako dahil mahal ko siya, no? Mahal niya ako dahil mahal ko siya. So ganun, mga kasembreros, na hindi natin naunawaan yung main truth or yung pinaka katotohanan, mga kasembreros, na nagmamahal ang tao dahil una tayong minahal ng Diyos. Kumapa, hindi ito dahil sa bunga ng ating emotion, ng ating good works, ng ating kindness, for example. So, hindi lang yun siya, mga kasembreros. Although, yung kindness, yung pagpapatawad, yung pag-unawaan, yung unity, yung harmonious relationship, yung peaceful relationship, ay bunga yan, no, ng pag-ibig, mga kasembreros. Kumaga pa, yung mga good characters na ito ay umbrella under dun sa love na pinakamataas sa lahat na nature, mga kasembreros. So, hindi dahil minahal ko ang Diyos kung kaya nagmamahal ako sa tao. So, hindi po. Una tayong minahal ang Diyos. Ang Diyos po ang source ng lahat ng pag-ibig, mga kasembreros. Kung kaya meron tayong nagagamit sa ating pang-araw-araw na buhay at na-apply natin at saka nagagamit natin, no, sa ating mga magulang, anak, asawa, kapatid, etc. So, yun kasi yung concept ng mundo, no, ng Diablo, mga kasembreros, na nagmamahal ka dahil sa iyo lang galing, no? Dahil lang sa iyo, no? So, yun siya, parang selfishness, mga kasembreros, ba? Hindi nabibigyan ng credit ang Panginoon, kundi yung sarili mo lang, mga kasembreros, which is mali at hindi pleasing sa harapan ng Panginoon. Imagine a love so deep and unconditional that transcends our human understanding. God's love for us is not based on whether we loved Him first, but stems from His own immense love for us, as according na dito sa ating verse, mga kasembreros, no? 1 John chapter 4 verse 10, mga kasembreros. This verse highlights the incredible sacrifice of sending His Son, Jesus Christ, to redeem us and show us the depth of His love. So grabe, mga kasembreros. So yun siya, no, sa next phrase kasi ay yung pag-ibig na ito ay pinakita niya sa kanyang pagpapadala ng kanyang kaisa-isang pinakamamahal at katangi-tanging anak na si Jesus, mga kasembreros. So kung kaya yung mindset na nagmamahal tayo dahil minahal natin ang Diyos ay hindi po yung tama, mga kasembreros. So kasi incredible sacrifice ito, mga kasembreros, yung parang wala nang ibang way para maipakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig apart from sending His own beloved, no, yung kanyang kaisa-isang anak, mga kasembreros, na talagang nagtagumpay because He obeyed, mga kasembreros, hanggang sa huli, even obedience to the point of death on the cross, mga kasembreros. So reflect on this verse as a powerful reminder of God's unending love for each other despite our flaws, mistakes, and imperfections. God's love remains constant and unchanging. He initiated this love by sending His Son to die for us, demonstrating the ultimate act of selflessness and grace. Let this verse resonate in your heart and inspire you to respond to God's love by sharing it with others and living a life that reflects His love and compassion. So, minahal tayo ng Diyos, di ba? Una, unconditional, at saka hindi kayang tumbasan ng tao ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay, we can love Him back, no? Pwede natin siyang mahalin, although hindi naman talaga hindi kabuuan sa Panginoon. It's His pleasure, no, na mahalin natin siya ng buong lakas, kaluluwa at isipan. Pero ang pagka-Diyos niya ay hindi nalilimit, hindi nababawasan if people will not love Him back, mga kasembreros. So Diyos pa rin siya kahit wala ang tao. Tayo ay useless at meaningless, mga kasembreros, kapag wala ang Diyos, because He created us. He is everything over everything, mga kasembreros.
So, sabi nga dito, this is love, no? Sabi ni Apostle John, and nag-set siya dito ng stage to define ano yung totoong pag-ibig, no? What true love is, differentiating it from worldly interpretations. Tapos, sabi niya pa nga ay, not that we loved God, no? Hindi dahil minahal natin ang Diyos, nag-emphasize ito ng relationship natin sa Panginoon na hindi yan yung starting point. So, yun ang aking gustong sabihin mga kasus, na hindi starting point yung statement na minahal natin kasi ang Diyos kung kaya tayo nagmamahal sa tao. So hindi po, no? Hindi po 'yun ang starting point, no? Sabi niya dito, but that He loved us, no? Hinimay-himay natin ang verse mga kasambreros. So God's love initiates the relationship. So, siya yung initiator. Siya yung siya yung creator, siya yung beginning, siya yung ending, siya yung pinaka-origin sa lahat ng origin, pinagmulan sa lahat ng pinagmulan mga kasambreros. So, ganun po siya. So, God's love initiates the relationship. It underscores the unconditional and preemptive nature of divine love. And sent His Son, the ultimate demonstration of God's love is the sending of Jesus Christ. Grabe, no? Jesus' sacrificial offering reconciled us with God, serving as an atoning sacrifice for our sins. Now, grabe, binovolumize nito mga kasamaros ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na unlike human nature, na unlike yung ating ugali, no, na kung pang gusto natin parati yung reciprocation. Yung reciprocation, ito po yung mahalin mo ko dahil mahal kita, kaya mahalin mo ko. So ganun siya mga kasama. We always wanted to have we always something to have in return mga kasama. Pag ginawan kita ng mabuti, gawan mo ako ng mabuti. Pag ginawan kita ng masama, gawan mo ako ng masama. Parang ganun. Although ganun ang talagang prinsipyo ng buhay, mga kasamaris, no? Pero not all the time na mahihingi tayo ng, pag gumawa tayo ng mabuti, ay tayo mismo yung hihingi. Okay? Parang kumaga pa ang Diyos natin, kapag gumawa tayo ng mabuti, hindi na yun, hindi na yung lingid sa kanyang kaalaman na gumawa tayo ng mabuti. So, siya na mismo ang mabibigay sa atin, kahit na hindi na tayo humingi, hindi na tayo mag-require doon sa tao na tinulungan natin mga kasamaris. So, ganun siya. In general, at saka sa katotohanan talaga, so kung nagtanim tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti, aanin tayo ng mabuti. But that doesn't mean na yung person, yung tao na tinulungan natin, ay yun din yung magbabalik sa atin. So, alam ng Diyos, no, kung kailan at sino ang tamang tao na kanyang gagamitin mga kasombrero. So, wag po tayo wag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sa pagmamahal mga kasombrero, sa pagiging kind, sa pagiging mapagbigay, kung kaya ng ating sarili mga kasombrero, no? And by the way, ang pagbibigay hindi lang naman pera, no? Pwedeng service, pwedeng tulong, pwedeng support, no? Ganun siya mga kasombrero, no? Moral support, for example. So, ganun siya mga kasombrero. So, ang verse na ito ay napaka-relevant ngayon mga kasambreros, no? Kasi understanding God's unconditional love can transform how we view ourselves and others in a world that often measures love by conditions and expectations. So it shows, or it offers a model for relationship grounded in selfless love rather than transactional interaction. So ganun siya mga kasambreros. So huwag tayong parating umasa na dahil inibig kita, ibigin mo ako. So, pagka magjowa, mag-asawa, so ganoon talaga ang mindset nila mga kasambreros. Pero sa ating kapwa-tao, no, sa ating kapitbahay, sa mga taong hindi gaano malapit sa atin, but we help, we love, no, mga kasambreros, ay ang Diyos na po natin ang bahala na magbalik ng ating ginawang kabutihan mga kasambreros. So, yun, no, talaga napakaganda ng verse na ito mga kasambreros. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka understanding lahat po ng good attributes mga kasambreros, but most especially ay pag-ibig, no? Pag-ibig pa rin mga kasambreros. So, yun lamang po, no? And God bless you. This we pray in Jesus' mighty name. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you all.